Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, tayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 20. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. So, verse 1. At the end of the Sabbath, as it began to dawn, toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. To kayo. And behold, it was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came over the house of God from the Lord, and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. 4. And forthwith he appeared with speech, and became as dead man. And the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. 6. He is not here, for he is risen. And said, Perhaps he the place where the Lord lay. And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee, there shall ye see him. Lo, I have told you. 8. And they departed quickly from the sepulchre, with great joy. They knew not when his disciples were. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet and worshipped him. 10. Then said Jesus unto them, Be not afraid, go down and brethren in the book of Galilee, and there shall they see me. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. 12. And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, his disciples came by night and stole him away while we sleep. 14. and if they shall not over his tears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. 16. Then the disciples went away to Galilee, and the mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. 20. Altogether ready read. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kahit po lahat ay muko, kung hindi tayo manalangin. Manaming Diyos, salamat. Muli salamat po sa kaligtasan na inyong kaloob sa amin, katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po na kami po ay patuloy mong sinasamahan sa aming pong paglilingkod sa inyo. Ginagabayan. At salamat po sa inyong pong banal na salita na ito po ay nagbabago ng aming buhay, nagbabago ng aming kilos, nagbabago ng aming pananalita, nagbabago ng aming pag-iisip. Salamat sa inyong pong banal na salita na ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy mo po kaming patibayin, palaguin sa aming pong pananampalataya, na kami po ay mag-mature spiritually, upang sa ganun po kami po ay maging kagamit-gamit sa paglilingkod po sa inyo para sa inyong kaluwalhatian. Marami po sa mga Kristiyano ngayon, madali pong ma-offend. Dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay inyong samahan upang hindi po kami maging maka-offend ng aming pong kapwa mananampalataya. Tulungan mo po kami na kami po ay mag-mature, na huwag kaming ma-offend sa aming pong kapwa, sa mga problema, pagsubok na darating sa amin. Nawa ito po ay maging hamon upang kami po ay patuloy na maglingkod po sa inyo. Nawa ito po ay maging hamon na kami po ay magtapat sa inyo, na patuloy namin sundin ang iyong kalooban, hindi ang aming kagustuhan. Ang aming Panginoong Jesus ang aming tingnan sa aming pong paglilingkod sa inyo. Ang aming Panginoong Jesus na walang ginawang kasalanan, ang aming Panginoong Jesus na walang ginawa kundi kabutihan, pero ang aming Panginoong Jesus hindi kailanman na-offend. Ang aming Panginoong Jesus na tinuruan sa mukha, sinampal at niloko,
kinutya, at ipinako sa krus. Kailanman ay hindi na-offend. Dalangin ko po, Panginoon, sa aming pong buhay, kung kami man po ay masaktan sa pananalita ng aming kapwa mananampalataya, nawa ay hindi kami ma-offend. Salamat po sa knowledge at wisdom na binibigay mo po sa amin. Salamat sa paggabay, pagkilos. Muli, aking dalangin sa hapong ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, matigil na po ang kaguluhan sa Middle East. Tulungan mo po kami na patuloy naming abutin ang mga kaluluwa, mga tao na wala pa sa iyo, wala pa kay Kristo, at mga taong hindi paligtas. At sa aming pong paghayo, samahan mo po kami, Banal na Espiritu, sapagkat tunay wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Hindi kami makapagbubunga kung kami ay hiwalay sa iyo. Hindi kami makapagbubunga kung hanggat hindi nakikita sa amin ang pagbabago. Salamat, binago mo po ang aming pong buhay. Salamat, binigyan mo po kami ng kaunawaan, kaliwanagan. Nawa po, Panginoon, kami po ay maging abala sa pag-aakay ng kaluluwa. Ito po ang aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mapo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Muli, ating po pag-aaralan ang verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So mga kapatid, mga minamahal, na talagang tunay na there is one God in three persons. Sapagkat sinabi nga po dito sa verse 19, teach all nations, baptizing them in the name of the Father. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, yan po na talagang iisa lamang ang Diyos, may tatlong persona. So, ito po ay pumapatungkol sa Trinity. Wala ang salitang Trinity, pero ito po ay pumapatungkol sa tatlong persona. So, mga kapatid, mga minamahal, kasi pwede naman po sabihin dito ng Panginoon Jesus na baptizing them in the name of the Father, period. Pero sinabi po ng Panginoon Jesus, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So yun po mga kapatid, mga minamahal. At mga kapatid, mga minamahal, talagang ang ating pong Panginoon Jesus ay tunay na Diyos sapagkat sabi nga po ng verse 9, and as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, all hail. And they came and held him by the feet and worshipped him. So mga kapatid, sinamba ni na Mary ang ating pong Panginoong Jesus. At tinanggap ito ng Panginoong Jesus ang pagsambang ito sa Kanya, sapagkat siya po ay marapat sambahin, sapagkat siya po ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Na si Kristo po ang nagligtas sa atin. Kaya marapat lamang na siya po ay ating sambahin kapag araw ng linggo at kapag hindi lang sa araw ng linggo, kundi talagang kung sinusunod natin sa bawat araw ang kanyang mga utos, yun po ay pagsamba sa Kanya. So yun po mga kapatid, mga minamahal, reach the lost. Na kailangan natin abutin ang mga nawawala, ang mga wala pa kay Kristo sapagkat kung sino-sino ang sinasamba ng mga tao ngayon. Sinasamba nila ang kanilang sarili, sinasamba nila ang kanilang pera, sinasamba nila ang kanilang trabaho, sinasamba nila ang mga sikat ng mga politiko, sikat ng mga artista, sikat ng mga singer. Yun po ang kanilang pong sinasamba at sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kailangan po nating akayin ang mga nawawala, ang mga taong wala pa kay Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, it is the last command ng ating Panginoon Jesus. Nung siya po ay muling nabuhay, ito yung kanyang huling utos bago siya bumalik doon sa langit. Tingnan po natin ang Acts chapter 1, verse 8 and 9. Acts chapter 1, verse 8 and 9. Ito yung huling habilin ng ating pong Panginoon Jesus. Tingnan nyo, sa mundong ito,
kapag mayroong taong namatay at naghabilin, ay talagang naman tinutupad ng mga mahal sa buhay yung utos na kanilang kamag-anak na namatay. Pero ang ating pong Panginoong Hesus ay namatay, nalibing at muling nabuhay, at ito ang kanyang huling utos. Sabi po dito, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth." 9. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and the cloud received him out of their sight. So ang Panginoong Hesus, pagkatapos na ito ay masalita, siya po ay umakyat na palangit. So yung po sabi po dyan, he was taken up, and the cloud received him. Siya ay tinanggap ng mga ulap, at siya inalis sa paningin ng mga alagad. So ibig sabihin, hindi na talaga siya nakita ng mga alagad. So ito po yung huling utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, teaching them to observe all things which I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So mga kapatid, mga minamahal, huwag nating baliwalain ang soul winning. Kasi ito po ang huling utos ng Panginoon. Maaring nung pinag-utos siya, walang kalakip na pangako. Pero ang sinabi dyan, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." So tatanggapin natin ang kapangyarihan pagkatapos na matanggap natin ang banal na Espiritu, o pagkatapos na sumaatin ang banal na Espiritu. Pero walang pangako na ikaw ay talagang bibigyan ng magandang bahay. Walang pangako na ikaw ay bibigyan ng kayamanan. So wala po tayong nabasa diyan. Amen? So mga kapatid, ito po yung huling utos. Huwag natin itong baliwalain. Don't neglect this command. So ngayong hapon, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito, "Go ye therefore." So ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, go out to your comfort zone. Umalis ka. Di yan sa iyong comfort zone. Katulad ng mga missionaries, iniwan nila ang kanilang trabaho, iniwan nila ang kanilang career, iniwan nila ang kanilang pangarap. Sila katulad ng binanggit ko kanina, mga manager na ng isang company at sumusweldo ng 100,000. Pero sila ay pumasok bilang isang worker na kung saan ay naglilinis ng CR, nagmamap ng sahig, nagpupunas ng upuan. Yan po ang ginagawa ng mga bago magpastor, na sila ay nagiging worker at talagang tinalikuran ang malaking sweldo. So mga kapatid, go out to your comfort zone. So kung hindi ka man inutusan, hindi ka man tinatawag na maging pastor, pero ito po'y utos lahat sa atin na tayo po'y umalis minsan sa ating comfort zone, na tayo minsan ay mag-akay ng kaluluwa. Go out to your comfort zone. So mga kapatid, mga minamahal, di ba minsan kapag rest day, anong ginagawa ng marami? Papahinga, rest day nga. Pero go out to your comfort zone. Di ba? So go out at mag-akay ng kaluluwa. So, kasi talagang sabi po dito, "Go ye therefore and teach all nations." Turuan lahat ng bansa. So pinapaalis sila ng Panginoon Hesus doon sa kanilang comfort zone. Teach all nations. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, kapag nandito tayo sa ating sarili, madali lang nasa comfort zone pa tayo. Pero sana magawa natin itong pag-aakay ng kaluluwa. Go out. At kung babalikan natin yung Acts chapter 1 at buong Acts, buong lahat ng chapter ng Acts, kapag binasa natin yon, nandun ba sila sa comfort zone? Wala sila sa comfort zone. Bakit? Makikita natin kapag binasa natin ang Book of Acts, anong ginagawa diyan sa mga mananampalataya. Tingnan po natin sa Acts chapter 12. Beginning verse 1, Acts chapter 12. Tingnan nyo po.
So talagang wala po sila sa comfort zone nila. Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. So iniuna ng Haring Herodes ang kanyang mga kamay. Bakit? Para pahirapan ang mga mananampalataya, pahirapan ang mga lingkod ni Kristo, yung mga tagasunod ni Kristo. And he killed James. So talagang pinatay si James. Tayo nandito pa, sino bang papatay sa atin? Wala namang papatay sa atin dito. Kung tayo mag-aakay ng kaluluwa, sino ang papatay sa atin? Wala. So sabi dito, and he killed James, the brother of John, with the sword. Talagang kitang-kita nila na si James na ito ay pinatay, pinugutan ng ulo. Kitang-kita nila na talaga si John the Baptist ay pinugot ang ulo. Pero hindi sila nagpatinag. Patuloy pa rin silang nag-aakay ng kaluluwa. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. So talagang kinuha pa rin si Peter. Then were the days of unleavened bread for. Ano pa sabi dito? And when he had apprehended him, he put him in prison. O tayo ba'y makukulong na kung tayo mag-aakay ng kaluluwa? Tayo ba'y makukulong kung tayo mangangatok ng bahay-bahay dito sa mataas na kahoy? Or kung saan mang bayan, saan mang barangay, tayo ba'y ikukulong? No. So sabi po dito, and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, and tending after Esther to bring him forth to the people. So mga kapatid, mga minamahal, go out to your comfort zone. So reach the lost. Mag-akay po tayo ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating ikahiya si Kristo. Buti pa ang mga ibang denomination. Talagang pag nakita nyo, ako, I believe, nakikita nyo sila. Bihis na bihis sila. Diba? Tapos talagang, maaaring hindi ko sila nakikita naka-powder, walang foundation, pero ang puputi nila. Diba? Pero anong ginagawa nila? Hindi sila natatakot na sila ay masunog or mangitim. Diba? Ang iba kasi ayaw lumabas. Kasi bakit? Mangingitim ako, mainit pastor. Diba? Baka ako'y mangitim, sayang naman yung aking foundation. Diba? So ayaw nilang lumabas. Pero yung makikita mo kung sino pa yung mali ang turo at sipag. Amen? At talagang masasabi ko, hindi sila nanghihinayang kung ito mang suot nila, na damit nila, ay kung ito ay talagang labhan. Hindi sila nanghihinayang na maganda yung suot nila. Kasi nga, tayo, mga kapatid, mga minamahal, sila hindi. Kasi mali ang turo. Pero tayo, tama ang turo natin. We are ambassadors of Christ. Tayo po'y ambassador ni Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi masama na kung tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa na tayo'y bihis na bihis din. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, go out to your comfort zone. And then, lalabas tayo upang to correct their belief. Sabi po dito, to correct their belief. So kasi nga, katulad kaninang umaga, marami po, at napanggit ko, marami po false religion. So yan ang unang dapat mabago sa kanila. To correct their belief. Itama, ituwid ang kanilang mga maling paniniwala. Kasi lahat, sinasabi ng lahat ng tao, iisa naman ang Diyos na ating sinasamba. Ay kung iisa ang Diyos na sinasamba, ay bakit ang daming relihiyon? Bakit iba-iba ang paniniwala? So to correct their belief, ay bakit ang kanilang paniniwala ay sa gawa para sila mapunta sa langit, ang iba naman ay ang kanilang paniniwala ay umanib ka sa aming relihiyon para ikaw ay sa langit mapunta, at ang iba naman ang kanilang paniniwala, si Kristo ay hindi Diyos. Tapos sasabihin, isa lang ang ating paniniwala, isa lang ang Diyos na ating sinasamba. So mga kapatid, mga minamahal, go out to your comfort zone to correct their belief. Upang itama, ituwid ang mali nilang paniniwala. So dapat pala to correct their wrong belief. Dapat pala yun yung aking nilagay dyan, ano? To correct their wrong belief. So upang itama, ituwid ang kanilang maling paniniwala. So mga kapatid, mga minamahal,
Ang dami talaga at laganap pa sa social media at ginagamit ang mga celebrities. Katulad nga ni Vice Ganda, doon daw sa impyerno ay mayroong next day. Diba? Nangyayari daw yun. So, at sinasabi pa si Satan daw ay transgender. Grabe ano? So, parang tinuturo pa na sa impyerno yung masaya, malipok. Sa impyerno ay malungkot. Sa impyerno ay talagang kapighatian, kaparasahan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakarami na talagang mali ang paniniwala sa mundong ito. So to correct their belief and to correct their action. So lalabas tayo, aalis tayo sa ating comfort zone. To correct, kaya sabi po dito, teaching them to observe all things. All things ang binanggit po dito ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, wala nga po tayong pipiliin sa mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, dapat lahat ng utos ng Diyos ng Panginoong Jesus ay ating masunod. Teaching them to observe all things. So mga kapatid, hindi maaaring kayo sumasamba, huwag natin pagmamalaki na every Sunday tayo present, and then pagdating naman sa labas, tayo nagmumura. Pagdating sa labas, ay tayo ay nakikiayon na sa takbo ng sanlibutan ito. Pagdating sa labas, from Monday to Saturday, nataya tayo sa Lotto, nataya tayo sa STL. So, sala po yun. Kaya sabi po dito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And then pagdating sa labas, from Monday to Saturday, tayo magtitinda. Magtitinda tayo ng ng baraha. Magtitinda tayo ng alak. Magtitinda tayo ng sigarilyo. So, every Sunday present ka. Diba? Pero sana, bantayan natin ang ating sarili. Nagagawa ba natin lahat ng mga utos ng Diyos to correct their action? Na sana mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay Kristiyano, huwag na tayong magsuot na maiksing damit. Diba? Huwag na tayong magsuot ng kita ang puso. Huwag na tayong magsuot na sobrang iksing shorts. So tayo po ay dapat ay pumormal. Huwag tayong magdahilang, Pastor, mainit. Pastor, dito ako komportable. Diba? So, to correct their action, sana walang mga Kristiyanong naghihigaw, sana walang mga Kristiyanong na nagpapatato. To correct their action. So, sana wala na mga Kristiyanong nagsasalita ng masasama. So, go out to your comfort zone. Go out. So, mababago ang kanilang gawa kung mababago ang kanilang pananampalataya. Kung tatanggapin nila si Kristo bilang kanilang Panginoong tagapagligtas. To correct their heart upang mabago ang kanilang puso. Sa mga kapatid, mga minamahal, marami ngayon sa mga tao talagang mahina ang puso, may sakit sa puso. Diba? Marami yan. So, at maraming mga tao ngayon madumi ang puso. Pero, tayo po ay inuutusan ng Panginoon na tayo umalis sa ating comfort zone upang malinis ang kanilang puso. So malilinis ang kanilang puso kung sila po'y tatanggap kay Kristo, mananampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoong tagapagligtas. Kaya tayo, kung tayo mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo, sana ang ating puso'y ating pakalinisin. Sabi nga po ni King David sa Psalms 52, tama ba ako? Kung di ako nagkakamali, Psalms 52, verse 10 ba yun? Create in me a clean heart. Yan ang prayer ni King David. Tama ba? 51. Psalms 51, verse 10. Tingnan nga natin, Brother Edwin. Yan. Create in me a clean heart. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa mga Kristiyano din, walang masyadong matampuhin. Diba? Sana wala na yung mga appendicitis. Sana wala na yung mga murmuritis. Sana wala na mga temporitis, tamaritis. Diba? So, yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang to correct their heart. To correct their heart.
Meron pa yata mga Tamaritis ngayon, ano? Marami pa daw, sabi. Maraming Tamaritis, tamad sa bahay, pero sa school masipag. Masipag, humingi ng baon. Di ba? Masipag, matulog, masipag, kumain. So yan ang iba. So mga kapatid, mga minamahal, to correct their heart and to correct their mind. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Baguhin na po natin ang ating kaisipan. Baguhin natin ang ating kaisipan. Sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi talaga pwede yung mga matampuhin. Di ba? Kasi talagang pag nag-aakay ka ng kaluluwa, mayroon diyan, pagbabagsakan ka ng pinto. Ano, Brother Edwin? Naranasan natin, pinagbagsakan tayo ng pinto. Hindi naman bahay natin masisira, kanila. Di ba? So kaya talagang hindi, dito sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi talaga pwede yung mga ikaw, magmumurmur ka sa inaakay mo. Magagalit sila. So yun po mga kapatid, mga minamahal, talagang sa pag-aakay ng kaluluwa, ihanda natin ang ating sarili. Kasi sa pag-aakay ng kaluluwa, mapagkakamalang ka diyang Shopee. Pag dumalaw ka sa member, ay kala ko Shopee. hindi ako nakilala. Sabi ko, wala ko. Sabi gano'n sa akin, wala ko. Ay, akala ko Shopee. Si pastor pala. So mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi yung pwede yung talagang matampuhin. Kung tayo Kristyano na, huwag po tayo maging matampuhin. Amen? So mga kapatid, yun po. So talaga minsan, mapagkakamalan tayong nasada, o baka ako na yun, napagkamalan ako yan, hindi ka ng batilig, puputulan na kayo. Hindi lang ako nainig. So, dire-diretso lang ako. So, mga kapatid, yan po, na talagang reach the lost to correct their mind. So, kasi ngayon, talagang iba ang kaisipan. Iba ang kaisipan ng tao. Tama po ba? Iba yung kaisipan ng mga kabataan ngayon. Kasi katulad niyan, di ba? Bakit sila namaril? Bakit sila nanaksak? Ang isip nila, hindi sila makukulong. Yun ang kaisipan ng mga kabataan, na sila ay hindi makukulong. So nakalimutan na ba ang utos ng Diyos na huwag kang papatay? Nakalimutan na ba ang utos ng Diyos na huwag kang magnanakaw? Nakalimutan na ba ang utos ng Diyos na huwag kang magsisinungaling? So mga kapatid, mga minamahal, to correct their mind. So dumarami ang tao sa mundo, pero dumarami kaya ang mga nag-aakay ng kaluluwa? Ang sabi ng Bible, doon sa Matthew chapter 19, nga natin, yung mga last verse doon. Kasi nakakalungkot, padami ng padami ang aakayin. Padami ng padami ang gumagawa ng masama. Pero ito yung sabi ng Bible, the laborers are few. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. 37, tingnan natin. Then sabi po dito, then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So mga kapatid, yan po yung nakakalungkot. Padami ng padami ang aakayin, padami ng padami ang gumagawa ng masama, pero hindi yata nadaragdagan ang mga laborers. Hindi yata nadaragdagan ang mga nag-aakay ng kaluluwa. Reach the lost to correct their mind, upang maituwid ang kaisipan. O ano pa ang kaisipan ng mga tao ngayon? Okay lang hindi magpakasal. Mahalaga tayo nagmamahalan, kahit pareha silang lalaki. Diba? Mahalaga yun ang katwiran nila, yun ang kaisipan nila. Mahalaga tayo nagmamahalan. Diba? Kahit hindi tayo magpakasal. Isang babae, isang lalaki. Pero mga kapatid, mga minamahal, mali pa rin. Mali ang kaisipan ng mundo.
Diba? Sasabihin nila, ay, maghiwalay din naman, papakasal pa, gagastos ka lang. Diba? Gagastos ka lang. Ay, maghiwalay din naman. So mga kapatid, mga minamahal, to correct their mind. Go out to your comfort zone. Umalis ka. Diya sa iyong comfort zone. Sa isang lugar na kung saan ikaw ay komportable, tayo po'y mag-akay ng kaluluwa. Ang dami talagang mga katwirang baluktot. Ang dami yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to correct their mind, to correct their heart and action and belief. Then next, verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So mga kapatid, reach the lost, go out to crush or destroy Satan's strategy. Yan po yung nais ng Diyos sa atin. Go out to crush or destroy Satan's strategy. Alam nyo, Satan wants to deceive us. Kaya nga sinabi po dito, beginning verse 11 to 15, now when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, his disciples came by night and stole him away while we sleep. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. So yan po, madami ng tao ang nadaya. So umanib sa reliyon, sa paniniwala na sila'y maliligtas. Nadaya sila. Patuloy na gumagawa ng mabuti, walang masama sa paggawa ng mabuti, pero kaya sila gumagawa ng mabuti para sa langit mapunta, mali. Si Kristo lang ang daan. Wala nang iba. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So hindi naman sinabi ng Panginoon Jesus na go and do good works. Kundi ang sinabi doon, I am the way. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi good works ang the way. Not good works is the way. No. So mga kapatid, marami ang nadadaya sa ating panahon. At ako po'y naniniwala kapag ang isang tao wala kay Kristo, na-scam. Diba? Kung Kristiyano nga, na-scam pa rin eh. Yung ba kayang mga wala kay Kristo? Diba? So yung mga sinasabi, magbigay ka sa akin ng 5,000 at inaayos ko, mayroong tatanggap ka ng millions. Diba? So, One dream. So, yun, minsan ko na nga nasabi sa inyo, sabi sa akin, bayaran mo na yun para yung mga pera, yung mga dollars, ay i-deliver na dyan sa iyo. So, pinicturan, isang maleta. Kung ilang maleta yata yun. Maleta lang naman. Hindi naman pinakita naman. So, sabi ko, ay ibibili ko diyan, gagastusin ko na lang dito sa ministry. Nek mo. May pag-iyak-iyak ko sa akin sa chat, ano? Hu. So, yun po. So, mga kapatid, mga minamahal, marami ngayon ang nadadaya. Kaya mga kapatid, yan po yung gustong-gusto ni Satan. Dayain, lukuhin ang mga tao. Kaya talaga, kung bakit napakaraming false religion sa buong mundo, Satan wants to distract us. So, ang mga Kristiyano talagang ginugulo. So, mga kapatid, mga minamahal, go out to crush and destroy Satan's strategy. So, talagang maraming tao ay talagang ginagambala ni Satan para hindi malaman ang katotohanan. So, binibigyan ng tao ng mga alalahanin. Binibigyan ng mga tao ng mga pagkakaabalahan sa buhay upang hindi makapaglingkod, upang hindi sila makaalam ng katotohanan. Amen po ba? So mga kapatid, salamat. Talagang tayo, ninais ni Satan na tayo ma-distract, ma-deceive, pero salamat na tuloy ang ating anniversary. Amen? So Satan wants to divide us. Yan. Talagang ito yung nais ni Satan na tayo ay paghiwa-hiwalayin, pagwatak-watakin. Yan ang gusto ni Satan.
Kaya mga kapatid, beware. Mag-ingat po tayo. Baka pamaya ginagamit na tayo ng Satan para tayo magkawatak-watak dito. Amen? So yan po yung gusto ni Satan, to deceive us, distract us, and divide us. Ano, bakit? Na-distract na talaga ito, ano? Ikaw na ata ginagawa. Okay? So, baka dinagdagan mo yata ang multiplication eh. Divide lang. Walang multiplication dyan. May drum in. Walang addition. Okay. May drums? Wala naman. Okay, so yun po mga kapatid, mga minamahal. Yan ang mga strategy ni Satan. Kaya mga kapatid, mga minamahal. Umayos ka na dyan. Oh. Oh, ano? Crush mo ba si Satan? So yun po mga kapatid, mga minamahal, go out to crush or destroy Satan strategy. So mga kapatid, talagang marami po. Kaya talagang kung titingnan natin ang mundo kung tayo po'y observer. Observer ba kayo? Nakikita nyo ba ang sitwasyon ng mundo? Nakikita nyo ba yung sitwasyon ng mga tao ngayon? So mga kapatid, tinan nyo, talagang ginagamit ni Satan ang Facebook, social media. Diba? Para takutin ang tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, beware. Tayo po ay nasa huling araw na. Maging alert na tayo, maging aware na tayo dito sa mga ginagawa ni Satan. At sana kung nakikita natin ang mga ginagawa ito ni Satan, huwag tayong matakot kasi binanggit dito, fear not, don't be afraid dito sa ating mga binasa na talagang binanggit po yan sa mga talata. Nakita nyo ba? Tingnan po natin sa mga talata. Verse 5, and the angel answered and said unto the woman, fear not ye. So huwag kayong matakot. And then binanggit din ito sa yung salitang afraid. Saan yun? Tulungan niyo ako. Yeah, verse 10. Then said Jesus unto them, be not afraid. Be not afraid. At ang sabi nga po ng Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So tayo tumanggap ng kapangyarihan, nasa sa atin ang banal na Espiritu. And then verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. So don't be afraid, fear not. Huwag po tayong matakot. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaaring nakakapag-alala din naman minsan katulad ng ating pong camp. So talagang maraming hindi sumama. Pero still, natuloy ang camp. Are you blessed in our camp? Amen. Are you blessed in our church anniversary? Amen. So mga kapatid, mga minamahal, nakaka-bless po yan, yung mga church activities natin. Kaya kung meron tayong mga church activities, ito yung hindi natin dapat ma-miss. Ako nang hihinayang sa mga hindi nakaka-attend. Sa mga hindi naka-attend ng camp, sa mga hindi naka-attend ng ating church anniversary, sa mga hindi naka-attend ng ating revival, ako'y nanghihinayang din sa mga Krisyano na hindi nakikita yung mga missionaries na pumupunta o dumarating dito. Are you blessed doon sa mga missionaries na pumunta rito? Ako'y nanghihinayang na doon sa mga Krisyano hindi nakaka-attend ng prayer meeting. So this Wednesday, narito ang mga Bible student. Narito ang mga Bible College this Wednesday. At sila po ay 16 Bible students na pupunta rito. Kung hindi ako nagkakamali, kung kalooban ng Panginoon, kasama si Pastor Tan. Amen. Nag-request ako, Pastor Tan, pwede ba kayo mag-preach? Pero hindi pa na-imake si Pastor Tan. Ngayon, mahirap naman kung hindi ako mag-aaral. Baka pamaya, baka mag-preach ka. Baka tagdihan ako ni Pastor Tan. Tapos hindi ako nakahanda. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, this Wednesday, nandito po ang mga Bible students. Kaya sana nandito rin po kayo ngayong Wednesday.
So yun po mga kapatid, mga minamahal, go out to crush or destroy Satan's strategy. Then last na, mga brother Edwin, last na. Verse 7, 10, and 20. Ano sabi po dito? And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. Then said Jesus unto them, Be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. And 20, sabi po, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So go out to comfort others. Go out to comfort others. Sana mga kapatid, mga minamahal, meron kayong nabibisita ng mga kapatiran natin. Hindi lang po ang pastor ang magbibisitation. Sana meron din po kayo na nabibisita ng mga kapatiran na alam nyo ay nanlalamig, kapatiran na alam nyo ng hihina spiritual. Yan po yung nais ng Panginoon sa atin. Sa ating pong paghayo, hindi lamang po talaga yung mga wala pa kay Kristo, kundi maging ang ating mga kapatiran ay ating po silang i-comfort. I-comfort yung mga wala kay Kristo, i-comfort ang kapwa nating mananampalataya. So sana tayo po ay mayroong binibisita. Amen? So kung hindi na sila nakaka-attend, yung sila ay ating ma-restore, mapanumbalik, katulad yan, si Sister Rose, I think matagal na rin yata nawala. Si Sister Lori, matagal din yung nawala. Diba? So salamat. At si Brother Brian, matagal din nawala. Na-miss ko yan. Diba? So salamat, nandito. So wag ka nga, at least parang so, wag mo na maayos ka na yan. So mga So mga kapatid, mga minamahal, sana meron po tayong pinupuntahan din. Alam natin ang bahay, or alam natin ang contact number, alam natin ang messenger. So, kamustahin man lang natin. Kahit sa messenger. Kung hindi man sa messenger, tawagan man lang natin. So mga kapatid, mga minamahal, go out to comfort others. Why? So mga kapatid, sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 24. Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 24. Tingnan niyo po. So reach the lost. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3. Wala? Ay sorry, Lamentation po. Sorry po. Lamentation chapter 3 verse 24. Bakit Ecclesiastes ang nilagay ko dito? Sorry. Lamentation chapter 3 verse 24. Sorry po. Okay, so the Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. So reach the lost mga kapatid, mga minamahal, sapagkat sa lahat ng taong walang Kristo ay meron pong kakulangan sa kanila. Meron pong kulang sa kanila. So sinasabi po dito, the Lord is my portion, saith my soul. So ang Panginoon ang bahagi, sabi ng aking kaluluwa. So mga kapatid, mga minamahal ko, ang isang tao ay walang Kristo. So there is missing piece sa kanila. Meron po isang piyesa na wala sa kanila. At yun po ay ang Panginoon. Kaya mga kapatid, go out to comfort others. So yung mga tao iyan na wala kay Kristo ay talagang lagi na lamang may kulang sa kanila. Lagi na lang may kulang sa kanila. So yun po mga kapatid, na talagang ako naniniwala dahil kayo mayroon ng Kristo, nag-iba ang buhay ninyo. Ako'y naniniwala dahil meron na kayong Kristo sa inyong puso, napunan yung mga bagay na kulang sa inyo, sa atin. Napunan. The Lord is my portion. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hanggat ang mga tao walang Kristo, laging may kulang po sa kanila. Laging may kulang sa kanila. And then mga kapatid, reach the lost. Bakit?
Sabi po ng Psalms 27 verse 1, sabi po dito sa Psalms 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid?" So mga kapatid, mga minamahal, reach the lost, sapagkat the Lord is our power. Siya po yung ating lakas. At ang sabi nga po ng Philippians 4:13, "I can do all things through Christ which strengtheneth me." Si Kristo ang may kapangyarihan, si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, go out to comfort others. Kasi yung ibang tao, kanino kumukuha ng lakas? Sa alak. Diba? Makasyat nga muna para madami akong masabi pamaya, mandiligaw ako eh. Diba? Ganon ang ibang tao, sa alak kumukuha ng lakas. So tayo mga kapatid, mga minamahal, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ayan na. May nabi si Brother Jason. Si Pastor, dumating pa sa buhay ko eh. Ganda-ganda na ng plano ko sa aming terrace eh. Talagang yun, itambayan namin ng aking mga ka-tricycle driver. Tuwing alaksin ko na. Yun eh. So nasira ang plano ni Brother Jason. So mga kapatid, mga minamahal, the Lord is our power. Siya yung ating lakas. Kaya mga kapatid, huwag natin sasabihin, mag-aakay ako ng kaluluwa, hindi ko alam, hindi ko kaya. Magagawa natin sapagkat si Kristo ang ating kalakasan. I can do all things through Christ which strengtheneth me. And then last mga kapatid, mga minamahal, go out to comfort others. So kung titingnan niyo po ang mga tao ngayon, marami sa mga tao ay hirap na hirap sa buhay. Tama po ba? Kasi nga walang Kristo. Kasi nga hindi tama, hindi maganda ang relasyon sa Diyos kay Kristo. Kaya talagang anuman ang gawin nila, ang gabi ginagawang araw sa pagtatrabaho, pero kulang at kulang pa rin ang kanilang sinusweldo. Kulang at kulang pa rin ang kanilang kinikita. Bakit? Wala nga silang Kristo. Wala silang magandang at tamang relasyon sa Diyos kay Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, go out to comfort others. The Lord is our provider. Yan po ang ating tatandaan. Sabi po ng John chapter 10 verse 10. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 10 verse 10. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. So mga kapatid, mga minamahal, talagang talamak ang diablo sa mundo. So the thief cometh not but for to steal. Madami na magnanakaw ngayon. Ginagamit ng diablo mga tao para magnakaw. Ginagamit ng diablo at tao para pumatay, to kill. Ginagamit ng diablo at tao para magsira, magwasak, to destroy. And then, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So si Kristo ang provider natin. Provider of everything. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda at napakasarap tayo ay nasa Diyos na kay Kristo. Kaya dapat humahayo tayo upang ang mga taong walang pag-asa, upang ang mga taong naghihirap ay magkaroon sila ng great provider. Makilala nila sino ang source of everything. Sino ang talagang nagpo-provide ng lahat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, reach the lost. Sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal, reaching the lost is to raise Jesus. Kung tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa, ito po'y itinataas natin si Kristo, hindi ang ating sarili. Kaya, I love to tell the story. Sana you love to tell the story. Do you love to tell the story of Jesus? Or do you love to tell the story of others? That's wrong. Diba? Maybe it's right kung sa maganda na talagang pinupuri mo yung buhay ng isang tao, pero kung sinisira natin ang buhay ng isang tao, yun ang mali. So, wala namang
Masama na tayo magkwento ng buhay na may buhay pero hindi sa paninira. So mga kapatid, una nating ikwento ay yung story ng ating Panginoong Jesus. Do you love to tell the story of Jesus Christ? Amen. So reach the lost. It is to raise Jesus. John chapter 3 verse 30. He must increase, but I must decrease. So yan po ginagawa ng mga alagad. He must increase, but I must decrease. Bakit? Sapagkat sa kanilang paghayo, wala silang ibang pinapangaral, itinuturo, kundi si Kristo. Tayo ba, naranasan na ba natin itaas si Kristo? Reaching the lost is to reduce bad people. Kung tayo po'y nag-aakay ng kaluluwa, mga kapatid, mga minamahal, nababawasan ang masasamang tao sa mundo. Mababawasan. Hindi man malahat, pero mababawasan. Padami ng padami ang tao sa mundo. Kasi ang iba masipag gumawa. Diba? Ako wala pa, sila ang sipag. Diba? So, to reduce bad people. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 1 verse 12 and 13. Tingnan niyo po. 1 Timothy chapter 1 verse 12 and 13, sabi po dito sa mga talata, "And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Kung tayo pinandito ngayon sa ministry ng Panginoon, magpasalamat tayo. Hindi tayo tapat, pero inaari tayong tapat ng Panginoon. Sabi po dito, "Counted me faithful, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." And then, wala tayong kakayanan, pero siya po ang kumikilos, gumagawa upang makaya natin na gampanan ang ministry, ang ministeryo ng Panginoon. And then sabi po ng 13, "Who was before a blasphemer," sabi ni Pablo, "Ako ay dating namumusong sa Diyos. Ako ay dating hindi kumikilala sa Diyos. Ako ay dating umuusig sa church. Inuusig ko ang mga tagasunod ni Kristo." Yan ang sinasabi po ni Pablo. "Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." So, si Pablo na dating pumapatay, si Pablo na dating nagpapahirap, na bago ang buhay. Kaya mga kapatid, if we reach the lost, we reduce bad people. Salamat sa nagbahagi sa akin. Salamat sa Panginoon na ako ay naturuan ng salita ng Diyos. Dating nagsasalita ng bad words, dating lasenggo, dating may bisyo, nagyoyosi, di ba? Dating nagdodroga, nagbe-beer house, hindi naman babaero, nagbe-beer house lang, di ba? So, lahat ng iyon ay wala na. So mga kapatid, reaching the lost is to reduce bad people. To reduce. Mababawasan. Tayo, galit na galit tayo na ang dami masasamang tao. Ay, ang tanong, anong ginagawa natin? Diba? Galit na galit tayo doon sa mga gumagawa ng masama. Pero ang tanong, binahaginan ba natin ng salita ng Diyos? Galit na galit tayo sa mga lasenggo. Pero tinuruan ba natin ng salita ng Diyos? Galit na galit tayo sa mga nagmumura, sa mga nagsasalita ng bad words, pero binahaginan ba natin ng salita ng Diyos? Reaching the lost last is to reveal the truth. Yan na po yan, last. Ang dami ko ng kalalasan ng Brother Edu. Last mo. Psalms 9, verse 17. Yan, last na. Tapos na po. Psalms chapter 9, verse 17, sabi po dito, "The wicked shall be turned into hell." So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo pinag-aakay ng kaluluwa, talagang sinasabi natin, ipinapahayag natin, totoo ang impyerno. So kailangan ipahayag natin ng katotohanan na ang katotohanan, totoo ang impyerno. At sabi dito, "And all the nations that forget God." So talagang ipahayag natin ang katotohanan ito ng mga taong lumilimot sa Diyos. Ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kay Kristo ay mapupunta ng impyerno. Yan ang katotohanan na sinasabi po ng Bible, na ang kaligtasan, katiyakan ng langit ay hindi sa gawa, hindi sa relihiyon,
kundi tanging sa pananampalataya lamang kay Kristo. John 3:18. Sabi po ng Bible sa John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So sa pananampalataya po, so sinabi po dito, he that believeth on Him, hindi po sinabing he that doing good works, hindi po yon. He that joining in our religion is not condemned, no. Diba? Ang sinabi po dito, he that believeth on Him is not condemned. So ang mga nanampalataya kay Kristo ay hindi parurusahan, hindi mahatulan, but he that believeth not. So yun po yung sinabi dito, yung hindi sumasampalataya. Hindi sinabi dito na ang hindi umanib sa aming reliyon ay hahatulan. Kundi ang sinabi dito, he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, reaching the lost, it is to reveal the truth. So maraming maling katuruan. Nakikita natin, pero anong ginagawa natin? Nagkalat ang mga maling turo, pero may ginagawa pa tayo. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umuko, hindi tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa katotohanan ito. Kami po'y nandito sa inyo pong iglesia na kung saan kayo mismo ang nagtatag nito. Na ang iglesia ito ay nagmula sa Jerusalem. Hindi ito katulad ng kabuti na basta na lamang tumubo o sumulpot. Kundi ang iglesia ito ay nagmula sa Jerusalem at kayo po ang nagtatag. Nawa po Panginoon, manatili kami sa iglesia na iyong itinatag. Hindi namin masasabi ang araw ng bukas, pero dalangin ko po Panginoon na kami po ay manatili dito sa iglesyang ito na kung saan ikaw ang siyang nagtatag. Salamat po Panginoon, kami po ay nasumpungan at dinala mo kami dito sa katotohanan. Tulungan mo po kami na kami po'y patuloy na makapag-akay ng kaluluwa. Abutin namin ang mga taong wala pa kay Kristo. Abutin namin ang mga taong hindi paligtas. Nawa po Panginoon ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kasama sa paglilingkod sa iyo. Nawa po Panginoon ang aming mga mahal sa buhay, huwag nang maging abala pa sa napakaraming bagay sa mundo ito. Nawa kapag araw ng linggo, sila'y aming mga kasama na talagang kailangan nilang sambahin kayo na aming Diyos sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon sa inyong pong banal na salita. Salamat, inilalay mo kami dito sa iyong ministry. Kahit hindi kami karapat-dapat, inaari mo kami tapat. Nawa po Panginoon, kung kami po ay gagawa ng mga bagay na mali, sawayin mo po kami. Salamat na kami inyo po itinokorek every time na kami po ay nagkakamali. Salamat sa pagtutuwid mo po sa amin. Nawa po Panginoon, patuloy namin i-apply ang iyong mga salita. Sundin ang lahat ng iyong mga pinag-uutos sa amin, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat. Nawa po, Panginoon, patuloy mo po kaming samahan. Pagpalain ang buhay ng bawat isa. Dinggin mo po, Panginoon, ang kanilang panalangin. Hindi ko po alam kung ano man ang kanilang dinadalangin sa oras nito. Wala akong ibang hiling, kundi patuloy mo silang samahan at pagpalain. Pagpalain spiritually, physically, financially. Salamat sa lahat ng blessings, biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.